Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Buloy's TV Moto. Pa-see you guys, pa-subscribe, like and share ng aking YouTube channel at click ng notification bell para lagi tayong updated sa mga video na gagawin pa natin sa mga susunod pang mga araw. For today's video guys, andito tayo sa Carreño Technological Institute Incorporated. Ayan guys, at kasalukuyan tayo dito nag-aaral ngayon ng ng hydraulic excavator in situ. Ito pala guys ay pagmamayari ni Konsihal Cesar Carreño at ng kanyang may bahay na si Marites or Vista Carreño. Ayan guys, meron tayo ditong mga course na driving in situ, tapos backhoe loader in situ, wheel loader in situ, tapos yung forklift in situ, saka yung pinag-aaralan namin ngayon na hydraulic excavator in situ. Ayan guys, at puntahan natin yung mga nag-aaral ng excavator. Medyo malayo, palapitin natin. Ayun sila. Dito lang pala yan guys, sa Batubalani, dito sa Paracali. Bago dumating ng Batubalani Elementary School, bandang kanan. Kung kayo ay papunta ng Batubalani. Ayan, at ito yung aming classroom. Ayan, dito kami nag-orientation. Tapos gumagawa ng mga activity. Dito na rin pinaprocess yung mga nag-enroll sa loob ng room. Ayan guys, sa baba yung ating backhoe loader saka yung wheel loader. Doon naman yung excavator, backhoe hydraulic excavator. 7 PM, lalo na masama layong ulan. Ayun na po, mga alas 8 lang. Okay, ID. Kung meron man tayong mapagawa ng ID, mas maganda. And then, PCE, yung PP. Sino yung may mga PP? Saglit lang ha. Picture ka sir ng picture. Sige, go. Sir, mamaya. Hindi ka na nakakaan sir. Magpapasimulan mo dito na. Kaya pala lang. Hindi, nagpupulay din si nanay din ng sampay. Yes, po. Napakaganda ng okasyon. Wala siya magtubig. Pero nasa dito, ano na? Kabito na. Sabi ni Sir? Ano sabi ni Sir? Wala, hindi nag-react.
ang mapalit? Ako. Ano oras ka, Ter? Ano oras ka nag-umpisa? 10 minutes pa. 10 minutes. 33 ang tapos niya. Magkakunti tayo sa makakaulit ko tayo. May farm naman yan, kikitain niya kayo. Diba, sa itlog niya, malakas kaya ang meta ng malakas ba ang meta ng nakikuya-kuya. Lagi daw bagang ano, pila-pila yung nagpipila yung babae ko ba? Ako nga magkapero mamaya ko. Eh, hindi naman yun mag-ano sa motor niya. Paano niya yun ano eh, dapat na. Baga, eh, oh. Hindi, mas ano yun. Tingnan mo nga yung nakatrain na inagaso. Ay, talaga ba? Oras niya, oh. Nag 15 minutes sa likod. Kasi yan yung isa na mo. Break mo na. Break ng gamitin mo. Ano yan, dinuguan? Sarado. Oh! Samba! Kasi may naman daw Eh, kaya tayo mamuha ng pili. Madaming puno ng pili doon, eh. Dadalawa? Eh, kung may rice na t-shirt tayo, gamitin sa anniversary. Yung malaki yung kakasya sa akin na red.
Mga patay na kulay. Oh, walang red. Wala. Ikaw, Jing, wala. Shout out! Sino may red na t-shirt sa inyo? Gamitin sa anniversary. Yung malaki yung kakasya sa amin na red. Mga patay na kulay. Oh, walang red. Wala. Ikaw, Jing, wala.
Ana, ikaw na ang masayaw, ikaw na ang ano, makanta. Ikaw masayaw. Kasalanan mo yun. Gawin din talaga. Pagalit na kang hindi. Hindi pinapahalata. Hindi halata. Sasabi mo alam, kumakit ka. Hala ko ba ito? Hoy.
Ground. Paano kung hindi mo na i-connect? Paano nyo yung negative, malit yung terminal ko. Kumpara dito sa positive. Ayan na naman. Clamp. Ito yung clamp. Yung positive, malaki na konti. Filter. Para sa engine. Kasi sa engine nakakabit. Yung isa para sa fuel. Yung kulay blue. Ito, fuel pump. Pag nag-airlock, o kaya naubusan kayo ng diesel, nag-airlock, ipapump nyo lang. Bubuksan nyo, ganito. Bubuksan nyo yan. O, diba, diesel yung lumabas. Ipapump nyo. Pag matigas, ibig sabihin, goods na. Kung hindi lumalabas dyan, buksan nyo yung taas ng filter natin. Yun, Air filter. yung sa fuel filter. Ayun, sa taas. Ang ginagawa, nakakabit yung may spring na yan. Kita nyo yung spring? Yan yun, nakakonect dyan. Baka pag pinanap sa inyo, yan dyan. Okay, engine. So, alam nyo na yung engine. Ito yung engine ha. Yung mga ganito, huwag nyo na hayaan nyo na yan. Mga ano yan, mga valve. Injector. So, hayaan nyo na yan. Hindi naman yan tinatanong. Kasi basic parts lang tayo. Fan. Nakakabit dyan. Yung alternator, tsaka radiator. Ay, hindi na pantay. Magkusa na kayo. Yung iba, tabingin na. Tabingin na rin sila. Pambihira kayo. Okay, ito. Doozer. Yung doozer po, hindi siya ginagamit totally pang stabilizer. Although hindi ko dapat ipapagamit sa inyo yung doozer. Bakit? Para masanay kayo na yung unit nyo umaalog. Ibig sabihin, pag umaalog, yung contours, hindi nyo pa kabisado yung pulso. Kaya nga pinagamit ko naman kayo ng gulong, di ba? O yung gulong. Pag kunting pitik mo dyan, hindi mo napulsuhan, ano mangyayari sa gulong? Napatong kayo? Hindi. O, hindi. Kaya nga pinapamilyaras ko kayo. Yung gulong na yan, napaka-importante niya. Kahit matapos yung training natin, gulong lang. Hindi ko kayo pagawain maghukay o kaya whatever dyan. Pag na-perfect nyo yung gulong na yan sa 5 minutes na napatong nyo yung 4 na gulong, ibig sabihin, lahat na ipagawa sa inyo ng aseso, paghukay, pagkarga sa truck, kayang-kaya nyo na. Okay, ito. Ito yung hydraulic pump natin. Connected sa, ito yung hydraulic tank natin. Sa taas. Yung hinawakan mo, Jubil. Yan. May nakikita kayo 2 bilog dyan. Meron, di ba? Para sa mga filter. Yan, pagpalit ng mga filter. Hydraulic oil filter. 2 klase. Magnetic and hindi, yung isa, yung normal filter. Na parang strainer lang. Pero meron din tawag na magnetic, bakal. May mga butas, di ba, Ben?
Dahil dalawang bilog na yan, dyan nagpapalit ng filter. Yung iba, makikita nyo sa tangke, merong mga label. Para sa hydraulic. Diba meron may pinadrawing akong logo sa inyo? Yun na yun. Kaya nga, hindi lang basta-basta sex, evaluation. Hydraulic tank, hydraulic pump, connected para sa main control valve. Dalawa. Bakit dalawa yung natin, main control valve? Separate yan, no? Ilang controls yan? Doozer, ito, yung sa swing frame, travel control, boom up, boom down, then, yung attachment na separate para sa breaker. Or whatever attachment, meron pa yung, ito yung mga main control valve natin, no? Okay, yung main control valve natin, merong adjuster. Pag yung unit nyo, ito yung main control valve natin, no? Kinakabitan itong mga tubo na to, yan, nasa baba. Nakita nyo? Main control valve. Yung mga main control valve natin, pag yung unit natin medyo mabagal na yung function, merong spring yan dito sa may, ito, adjuster. Sa loob, iikpitan mo lang ng flat screw. Tapos, tatiming mo. Parang sa motor yung, tatiming mo. Kung para ma-meet mo yung tamang function ng ating equipment. Ito yung hydraulic system natin. From hydraulic tank, hydraulic pump, papunta main control valve, i-distribute ang hydraulic oil diyan sa mga hose natin. Then, dapat huwag niyong pasabugin. Gastos na naman yan. Okay. Pag ginalawin yung control, di ba, neutral. Pag ginalawin nyo na, ibig sabihin, magdi-distribute na yung pressure kasama yung hydraulic oil. Ngayon, pag sinagad nyo, puro distribute ang bigay. Ano mangyari? Walang return. Kaya nga may main control valve, may return valve. Hindi naman puro main control valve, puro distribute. Kailangan pula na may, ayun, yung walang pintura tapos may kulay pulang. Ayun yung alternator. Yung sa dulo. Yung sa dulo sa taas. Mamaya. Tumayo ka na. Char. Ayun yung walang pintura. Walang pintura. Tapos may pintura na kabit na pula. Kita mo na? Wala mo na talaga na, pati relasyon. Ayun. Yun ang may pula. Ito naman na walang pintura, starter. Okay, pag wala na kayong susi, gumagana alternator niyo, kayo mag-start. Direct starter. Hugas na tayo. Malit lang na wire, connect mo lang, pero wag mong gagamitin araw-araw. Masisira agad yung starter at saka alternator niyo. Ayun, ito yung starter ayan Ayun na. Yung kabila, Grabe na ang putik mo. charging system ng alternator. Ano mo na yan? Mahugas tayo. Sabihin hindi ko tinuro. Okay, dito tayo sa pag-start. Tapos ang kulit. Dito ko Kumain na si Sir. start. Okay ito. Kasi. Wait lang. Ano na? Mahugas tayo. Ayun, ma-start na si Sir. Ito. Susi, naka-neutral yan Ay, salamat yan. Nag-effort. Susi. Hindi mo. Yung alin? Hindi tayo nag-start tayo, hindi tayo nag-start. Susi. Pag sinalpak mo yung susi, off pa yan, naka-off. Okay, yung ibang unit, walang heater. Ito may heater. Ano yung ibig sabihin ng heater? Yung heater, kapag na-stock mo yung unit, tapos matagal mo hindi nagamit, kailangan mo siyang i-heater muna. Ano yung heater? Ito. Naka-neutral sinalpak ko yung susi. Sa ignition. Pag sinabing may heater, yung heater po ito, yung maliit. Ito. Hihilahin nyo lang. Wala kayo ibang hihilahin nito, itong heater. Anong mangyayari? Kapag tinaas mo yung heater, yung amperahe, tapos ginalaw mo, yung susi, di ba? Yung susi natin pa-right. Ayan. Pakaliwa naman. Ready yan. Naka-neutral. Pag pinilit mo pa-right, Magalawin mo lang. ready. Pag yung ibang unit, pag ready mo, gagalaw na yung mga Mamaya ko sa bahay. function niya. Ito, heater lang yung gumagalaw. Pabalik. Di ba gumalaw? Gumalaw yung amperahe. Ibig sabihin, magbibilang ka ng ilang segundo para i-start. Sabihin natin mga 20 seconds. Paka 20 seconds, ibalik nyo sa neutral. Ready? Set mo.
Okay, paano ang pagpatay? Una, pag pinatay nyo, cool down. Cool down. Dapat, Kunin yung kahoy. huwag nyo mag-RPM. Huwag nyo papatay na naka-RPM kayo. Huwag nyo papatay na naka-RPM kayo. Bakit? Hindi yan cool down. Pag sinabing cool down, nakaset ng low mode. Tsaka walang kawang. Ito, Tanggalin ang ito yung kahoy. RPM natin, awang lang. Ayan. Ito, Pag nakatanggal ang kahoy, cool down na yon. cool down na yan. Ibig sabihin, hindi yung nakawang pa yung kahoy, tapos, sir, na cool down na, hindi na ako nag-ooperate. Pag sinabing cool down, nakaset ng low mode, nakababa. Then, pag sinabing cool down, ibaba nyo na yung function. Yung iba, sir, naka-cool down na, nakababa ng RPM. Ngayon, Nakataas pa ang ano. nakatas pang control. Umaandar pang unit, binaba, nagkaroon ulit ng function. Kung sinabing cool down, wala na kang gagalawin. Kaya nga pag nag-parking, meron tayong tamang procedure. Naka 90 degree, depende sa area kung tusok or naka-flatten. Okay na? Okay, ito ulitin ko. Susi. Pag nakababa yan ha. Pag tinaas nyo, ito may maririnig kayo. Oh. Tik. Sa starter yun. Para sa heater. O, di ba? Kasi si mama mo, Yung kaya inject, nanonood pag hinila mo dyan. yan, ayun yung choke. Kaya pala na high blood si Sir at gawa niya. No? Ito yung gagawin. Huwag niyo pagsabayin. Huwag niyo sabayin ng sagad. Kaya nagkakaroon ng busted o sumasabog, gawa ng sagad na. Sa sobrang sagad, si Maria natawa na. Okay. Okay na, dito kayo. Component. Tawag sa arm, deeper arm or reach arm or stick ang kadalasan. Pero ang tawag nila arm. Boom, arm, lahat yan connected ng merong, ito yung bakal na to, baka malito kayo. Yung hose na ginagamit natin, ito, magkaiba po dito sa bakal. Although nga magkaiba kasi goma to tsaka bakal. Pero magkaiba yung function yan. Ito, hydraulic line or hydraulic pipe ang tawag. Ito naman, flexible. Pag sinabing flexible, nababaluktot natin, kaya nga flexible. Flexible, hydraulic hose. Hydraulic line yung mga bakal na yan, ito. Then, kung napapansin nyo, mayroong isang tubo na nakabang, then putol. Para sa another attachment. Tandaan nyo. Merong isang, ito, yung isang connected dyan sa isang bakal. Ito, may tatanong sa inyo. Pag naalala nyo sa interview ko during pre-assessment, jackpot kayo. Bakit? Ito, yung ibang unit, paano tayo magrasa sa taas? Paano tayo magrasa sa taas? Hindi naman natin abot. Ano gagawin nyo? Ibababa. Kahit ibaba nyo, hindi nyo may mga linya sila papunta dun sa boom. Dikit din. Baba nyo yan, pero kahit bababa nyo yan, hindi nyo masyado maabot. Yung iba, merong ibang... Bakit? Makaranas lang ako. Okay, lahat ng papagana sa kanya, hydraulic ha. Ayan o. Hydraulic line yung bakal, flexible hydraulic hose. Separate cylinder ha, tig-isa. Pag sinabing lifting, boom lifting, sabihin lift lang. Siya yung may persa. Although lahat siya may persa, pero dapat siya yung pinaka may persa. Ano napapansin yung nakaraan? Di ba yung walang persa? Pag may karga, automatic na baba. Nagkakaroon ng loss compression. May problema yung ating control valve. Sa loss compression, yung problema doon, na-function yung ating pressure palabas, papunta doon sa mga hose, yung pabalik, biglang hatak kasi meron singaw. Ibig sabihin, loss compression. Biglang bababa. May karga man o wala, nababa agad yan. Ayan, separate ha. Boom lift cylinder, arm cylinder, bakit cylinder, or bakit tilt cylinder. Bakit tilt? Meron tayong mga connecting rod. Connecting rod, tsaka H-link. Ayan o, yung kulay itim, H-link. ang tawag H-link. doon. Yung dalawang naka-curve na ganyan, kabilaan, connecting link or connecting rod. Saan tayo, anong tawag sa mga ginagrasahan na yan? Yung mga bilog-bilog na yan o. Fittings, yung bilog na yan o. Mga lube points, grease lube points. Yung fittings, yung sinasalpakan ng ating grease gun.
Yan, yung mga grease loop points. Yan na. May nakabisado kayo. Sigurado kayo. O sige, isa-isa magdi-discuss. Hindi, joke lang. Pagdating ng ano natin, sigurado kayo, 4. Bakit silent ba yan? Yan. Sigurado kayo, 4. Ayusin nyo. Bakit 6? Meron dalawa sir sa ano? Meron sa 12 rin. Ayun sa dulo. Oh, dalawa. Oo, saan galing yun? Oh, asan? May dalawa pa dyan sa Uwasan pa yung iba. Dalawa lang yun. Dalawa lang ano. Ano yun? Bali, apat po dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Last na lang dito sa doser. sa ano, may idler. Tawag na lower and upper structure. Yung lower structure, ito. Siyempre kaya lower, nasa baba, di ba? Baka lang lower, sir, nagtaas mo yung cabin. Hindi. Lower structure, kasama yan. Since nandito yung unit natin pinag-aaralan natin, isabay nyo yung cylinder nam para sa dozer. Okay, sa lower structure. Yung kabuuan, track pad assembly. Okay, dito mo tayo sa gitna. Yung gitna na yan, frame, track frame, or body. Yan yung body nila. Pero yung kadalasang body, ito. Yung pitch na yan, yung pinakabitan ng ating turntable. Track pad assembly. Paano pag mag-isa lang? Track pad or track shoe. Paano kinakabit? Merong mga bolt. Ayan o. Bawat track pad merong 4 na bolt. Paano sir pag natanggal yan? Pwede pa po ba gamitin? Pwede ba natin gamitin pa natanggal yung isa? Pwede. I-repair, Pero sir. anong possible cause? Pag natanggal yung isa, pag travel kayo sa mabato, madadamage siya lahat. Mas malaki yung gagastusin nyo. Okay. Track pad assembly, track short, track pad, pag mag-isa lang, track bolt yung kumakabit. Okay, ano yung kinakabitan niya na paikot? Track link, kapag kabuuan, assembly din. Kasi assembly din. Kasi, hindi man ang pag sinabi, anong kinakabitan ng track pad assembly? Track link. Ibig sabihin, isang track link lang. Paano gagana yan kung isang track link lang? Dapat assembly din. Kasi assembly yung track pad natin. Di ba? Common sense. Ganun lang yung assembly. Okay. Yung bilog sa taas, ang tawag sa kanya is upper or carrier ruler. Top ruler, carrier ruler, or upper ruler. Sa baba naman, meron ding bilog. Anong tawag yan sa baba? Track ruler. Magkaiba yan ha. Sa baba, track ruler. Sa taas, top. Kaya nga pinapadrawing ko kayo. Kasi yung drawing nyo, walang kulay. Hindi nyo naintindihan. Sprocket. Eh, maganda nga yung drawing, hindi man na-upload. Ang drawing, Sprocket. mali naman. Ay, mali pala. Pagod pala. Panig na ba si Mono? Ano to? Sprocket. Sprocket. Sa loob ng sprocket, anong meron dyan sa loob? Travel motor, ano pa? Final drive. Uy, no, dry. Ay, isa lang ba? Meron pang isa eh. Ano ba yun? Ano nasa loob na yan? Pag meron travel motor, ano yung meron dyan sa loob pa? Siyempre may langis. Pwedeng gear oil. Pwedeng... Ano yan? Anong number ng gear oil? SAE 40. 40. 20 ah. 20, 30, 40, 50, 60, ilan? Pag pinagsama-sama yun, may 1,000 yun. SAE 20? 40 yata. 10 ang hydraulic. Saka rin yung next batch na. Say 30 or 90. 30 or 90, merong slash. Baka masabihin nyo, say 30 or 90, 120. Say 30 or 90. Pero sa ibang sa ibang manufacturer, ito sabihin ko sa inyo. Kung kayo maging operator, marami kayong matutunan. Sa ibang company na napunta namin, seminar, meron silang additives na tinatawag na 140. Say 140. Bakit? Ano yun? Maraming oil. Di lang yung, ito kasi basic lang tinuturo natin. Kasi ito lang yung talagang tinatanong niya, possible. Pero mayroon additives sa 140. Depende yun, ina-add namin yun sa oil na yun. Depende, pero hindi yun sa hydraulic ha. Para lang sa differential, swing motor, travel motor, tapos, ano pa ba yung isa? Yung sa transmission. Say 30 or 90. Pero mayroon kaming additives na 140. Yung 140 na yun, kapag kulang kayo, yun lang yung available.
Dinadagdag namin depende sa weather. Kaya meron ninalo sila. Meron kayong may encounter pag nag-operator kayo kung mag-operator. Pero yung ibang operator, hindi mo pa yun na-encounter sa Rabel? Na-encounter na rin. Bawal to sa ano. Okay na, lower structure question. Paano mag-adjust? Sabi niyo, paano mag-adjust eh? Paano natin luwagan yan? Hanginan natin. Pwede. Hanginan talaga natin yan. Paano paghangin? Ang paghangin yan, may pressure gamit ang grease pump. Akala nyo gumaganyan ako. Grease pump ang gagamitin natin, hindi grease gun. Para kayo nagbubumba, syempre. Tinatawanan nyo, akala nyo bubumba tayo ng gulong. Pero meron talaga tayong ginaganyan. Grease pump ang tawag doon. Ano ba kayo? Natatawa kayo pero hindi nyo alam. Meron naman tayo, grease pump ang tawag doon. Minsan pa lang. Minsan dalawang kamay, grease pump ang tawag doon. Pag gumanya, grease gun. Ano ka na? Okay na? Paano mag-adjust? Siyempre, grasa. Pag luwag, adjuster. Paano? Ang kunin kung ano siya sabi niya. Nag-swimming ako. Kailan ko ngayon? Nag-swimming ako. Ikaw. May tinitingnan ako paggabi. Yung mga dyan, side cage, yung mga parang fiber. Doon yung makikita. Okay, compartment. Ito lagayan ko ng mga pagkain pag nasa operation ako. Nainit sir. Pero tools yan. May init. Ano, oven? Lagayan na. Naglalagay ako ng pagkain dyan. Mga cup noodles, biscuit. Sa barracks kasi ninanakaw ng foreman. Ito mga hydraulic line ha. Flexible hydraulic hose. Separate. Hindi ko ma-identify kung... pero tingnan nyo na lang. Ito yung para sa boom. Sundan nyo na lang kung nasa nakakonekta. Arm. Ito yung dalawang nasa labas para sa arm cylinder. Yung sa gitna para sa bucket. Tapos yung iba wala na. Tara na, wala na. So okay na. Naintindihan kayo? Yes, sir. Sigurado ha.
Ipit ka dyan. Pag biglang umikot, ipit. Bandang kayo, bandang kayo. Oh, sir, sir. Sila pala tapos ngayon, sasabihin, hindi ako marunong. Narinig ako ha, hindi ako marunong mag-start ng unit, hindi ko alam kung asa yung oil, kape,